Panay ang tunog ng aking cellphone habang nasa biyahe kami patungong Quezon, kung saan naroon ang probinsya ng mga Santannial. Batid kong naririndi na si Daddy sa ingay ng aking telepono ay wala pa rin akong balak sagutin ang tawag na yon. Sunod-sunod ang pagring niyon kaya hindi ko pa rin maiwasang mataranta. Matapos sa isang tawag, muli na namang susundan ng isa pa. Halos sumabog na nga rin ang inbox ko sa dami ng text mula sa kanya. Arya, pick up the phone. Can we talk? Carlos, antong sinasabi ni Daddy na magpapakasal tayo? May alam ka ba rito? Naguguluhan ako, please answer the call, Chan. I am not mad, promise. Gusto ko lang talagang malaman kung anong totoo. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata bago nagpakawala ng isang malalim buntong hininga. At bago pa man tuloy ang magpagong isip ko ay nagpa siya kong patayin na lang muna ang aking telepono. Mula sa front seat, nilingon ako ni Daddy gamit ang malamig niyang mga mata. Si Kalyan at ang anak kong sa Chantal na nag-aasikaso para sa ingrande mong debu. Daddy, hindi naman na po kailangan. He let out a mocking cackle as he raised his brows at me. Hindi naman talaga, Arya. Pero kailangan mong gamitin ang araw na iyon para i-anunsyo engagement ng batang Santannial. We will make that happen as soon as possible. He cleared his throat and shifted his seat. Kaya ikaw ayusin mo pakikipag-usap kay Vincent. Huwag kang papalpak. Huwag mo akong ipapahiya. Tinigom ko ang aking bibig bago dahan-dahan tumango bilang pagtalima sa kanyang gusto. Naiintindihan mo ba, Arya? Yes, Daddy. Lumingon na siyang muli sa harap at di na ako kinibo pa. Sa buong oras ng biyahe ay nakatingin lamang ako sa labas ng bintana. Nagmumuni-muni sa kung dapat gawin o kung tama nga ba itong pinasok ko. Labis akong pinagkakatiwalaan ni Carlos. Kaya ko bang sirain yun para sa pamilya at sarili kong kagustuhan? Siguro. Eto na nga ginagawa ko na. Maiintindihan at matatanggap ko naman ang galit niya pero sigurado ko hindi rin magtatagal kapag nagkasama na kaming dalawa. Sa ilalim ng iniisip, hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Nagising lang ako sa sunod-sunod na tapik sa akin ng isa sa mga bodyguards ni Daddy. Mama Arya, nandito na po tayo. Umayos ako ng pagkakaupo at pinasadahan ang tingin ng buong lugar. Nakakapanibago ang katahimikan sa paligid, puro puno at halaman. Bukod pa roon ay wala na ako ibang makita. Pagkababa ko parang nasa sasakyan, napansin ko na agad ang dami ng tauhan. Si Daddy po pala, tanong ko sa kasama kong bodyguard. Nandun na po sa loob. Tugol ito na hindi ako nililingon. Mas lalong dumoble ang kaba sa aking dibdib nang bumukas ang double door at dire-diretso kaming pumasok sa loob ng manson. Na hindi ko na nagawa pang pagmasdan at purihin ang bawat detalye dahil ang malakas sa kalubog ng aking puso ay nagdudulot upang hindi ako makapag-isip ng tama. Taimtim ko rin ipinagdarasal na sana huwag mag-cruise ang landas namin ni Carlos dahil hindi ko talaga alam kung paano ko siya haharapin. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nakita niya akong naririto sa mismong pamamahay nila? Umakyat kami sa ikalawang palapag kung nasa na mismong opisina ni Tito Vince. Naabutan ko sa dong masinsinan nag-uusap ni Daddy at tumigil lang na maramdaman ang aking presensya. Iha, Tito Vince smiled gently when our eyes met. Tumayo siya sa kanyang kinaupuan para salubungin ako. Marahan ko namang iniyo ko ang aking ulo bilang pagbibigay galang. Magandang umaga po, Mr. Santannial. Kinakabahan kong pagbati na agad din naman niyang napansin. Bahagya siyang natawa at ginulong aking buhok. Huwag kang kabahan, Arya. By the way, nice seeing you again. Matipid lamang akong umiti bilang sukle. Umupo ako sa isang upuan na katapat lamang ng kay Daddy. Seryosong kanilang pinag-uusapan at tahat ng yon tungkol sa mga mangyayari once na nag-merge na ang mga negosyo ng mga Cristobal at Santannial. Inabot ang pagkakasundo na mahigit 2 oras at kasunod ngang tumung usapan sa mangyayaring kasal. Hindi nagustuhan ni Carlos ang ideyang ito, diborsyo. Noong sinabi namin kagabi sa kanya ni Mel ang gagawing pagpapakasal niya sa anak mo, galit na galit talaga siya. Marahas ako naparinok at mas lalo pang ang dumoble ang pagtampol ng aking dibdib. Tumingin ako kay Daddy ngunit pinandilatan lang niya ako ng mga mata. I know that man. Ayaw niya na dinidiktahan siya sa kanyang buhay. He has his own plan for himself. Also, he has a long-term girlfriend and besides, I'm thinking about Arya too. May tagtabag-dalawang isip siyang bumaling na tingin sa akin. You're just turning 18, Iha. You still have a lot of things to explore and to discover. Hindi ba't parang masyado pang maaga kung mag-aasawa ka? Natigil siya sa pagsasalita na malutong na tumawa si Daddy. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling sa kaibigan. Vincent, ang mga babae, ginawa lamang para maging asawa, para pagsilbihan tayong mga lalaki. Kaya bakit papatatagalin ni Arya ang pagdadalaga kung sa huli pag-aasawa rin lang naman siya pupunta? At isa pa, hindi ka na pwedeng magdalawang isip. Nagkasundo na tayo at pinirmahan na natin iyon. Malinaw na sa oras na ikinasal na sila ng dalawa, wala na akong utang pa sa'yo. Tumango si Tito Vince at nagpakawala ng malalim na buntong hininga.
I know diborsyo. It's just that I'm thinking about Carlos. Talagang hindi siya sang-ayon dito. Kaya ba having bodyguard sa labas? Tanong pang mali ni Daddy. Tito Vince nodded. Yes, because I have this feeling na tatakasan ako ng batang yon. At alam ko rin sa oras na nakaalis siya, hindi na siya babalik pa. Kaya mas mabuti na ang maagapan. Nanlaki ang aking mga mata sa nalaman. What do you mean, Tito? Singit ko sa kanilang usapan. Ikinulong si Carlos sa kwarto niya, Arya. Hindi siya pa pwedeng lumabas doon at pumunta sa kung saan-saan. Subukan man niyang tumakas, hindi siya magtatagumpay dahil mahigpit ang seguridad. Si Daddy na ang sumagot para sa akin. Tila gumuho ang mundo ko at di makapaniwalang umiling. Parang may sumiklab na puot sa kaloob-looban ko. Sa tingin ko, hindi yun makatao at hindi rin tama. Pero sa kabila ng awat pagkakonsensya, wala ako magawa. Mas nanaig pa rin sa akin ang pagiging nararapat na gawin para sa pamilya at pati rin sa kagustuhan para sa sarili ko. Pero hindi rin naman yun magtatagal, Arya. Sa oras sa sumang-ayon na siya sa pagpapakasal sa iyo, pakakawalan ko na rin siya. Tita Vince reassured me and heaved a sigh. Siguro'y tagalan na lang natin ang petsa ng kasal. Or much better if we'll make it next year. I want to make it slow for the both of you. Gusto ko mas magkakilala pa kayong dalawa at isa pa para na rin mas mahabang preparasyon. Wala sa sarili ako napatingin kay Daddy na pinandilatan ako ng mga mata. Pinipilit magsalita at wag lang bastang tumunganga. Halata sa kanya mukhang hindi siya papayag sa gustong mangyari ng kaibigan niya. Tumikim ako at giniyom ang mga nanginig na palad. Mariin kong pinikit ang mga mata para humugot ng tapang. Ngayon pa lang gusto ko nang humingi ng tawad kay Carlos. I don't think that's a good idea, Tito. Wika ko sa nanginginig na tinig. Napakurap-kurap siya kasabay ng pag-awang ng labi. Nakita ko si Daddy, palihim ng umisip. What do you mean by that? Kunot noon niyang tanong. Ilang beses kong sinubukang ibuka ang bibig para magsalita pero pinapangunahan pa rin ako ng kaba. Nagdadalawang isip kung dapat mo ba itong tuloy o hindi na. Dapat pa ba, Arya? Isipin mong katotohanang mahal ka lang niya, katulad ng pagmamahal niya kay Aya. Huwag mong kakalimutan na meron siyang kasintahan at nangako ka rin di masisirain ang kanyang tiwala. Pero bakit ko rin ba ginagawa ito? Kagaya nga na sinabi ni Mommy Kalyan at Ate Chantal, ito lang paraan ko para makapagbayad sa napakalaking utang na loob sa pagiging Cristobal. At ang bukod tayong pinanghahawakan ko ngayon ay ang sinabi ng aking kapatid na matututuhan din akong mahalin ni Carlos. Magkakaroon ako ng sariling pamilya at kahit kailan hindi ko na kailan pang manlimos at hanapin ang tamang lugar sa iba. After my 18th birthday, may plano po si Carlos na tumakas at pumunta ng ibang bansa. Panimula ko at kitang-kita kong pagkagulat sa mga mata ni Tito Vince. Bumagsak ang tingin ko sa aking mga nanginginig na kamay. Wala po siyang balak sabihin sa inyo yon. Ako lang nakakaalam. His girlfriend is waiting for him there kaya kung patatagalin pa ang kasal, paniguradong makakaalis siya. At dahil nga sa sinabi kong yon, mas lalong dumilim ang mga mata ni Tito, kasabay ang matinding pagtiimbagang. Kung kanina gusto niyang bagaran lang ang proseso, ngayon kabaliktaran na ang gusto niyang mangyari. Natigil lang kami sa pag-uusap na may pumasok na dalawang armadong lalaki at nagmamadaling lumapit sa amin. Sir Vicente, si Sir Carlos po, munti ka na makatakas. Sumbong ng isa. Agad na napatayo si Tito Vince at ganon din ako. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Tito. Hawak po siya ni na Jose at ibabalik na po ulit sa kwarto niya. Nahuli po namin siyang dumaraan sa bintana. May dala po siyang isang malit na backpack at kasama rin ilang damit, cellphone, wallet at passport. Napasingap ako. Umigteng ang panga ni Tito Vince at nilawagan ng suot niyang necktie. Tighten the security. Kapag nagmatigas pa, bugbugin niyo. Kunin niyo lahat ng gamit na po pwedeng magamit niya sa pagtakas. Lalo yung mga gamit na nabanggit mo. Tumango ang lalaki. Yumuko bago tumalikod at maglakad palabas ng silid. Malutong na natawa si Daddy habang prente pa rin nakaupo. May pagkamatigas talagang uno ng alak mo, Vicente commented. Umiling lang si Tito at lumabas ng opisina. Walang pagdadalawang isip akong sumunod sa kanya. Malalaki ang hakbang na ginawa niya pababa sa living room. Habang papalapit na papalapit, mas lalong lumilinaw ang ingay na narinig ko. And there, I could clearly see Carlos being beaten up by Tito Vince's men. I stopped walking few steps away as I watched him cry and beg those people to stop. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Carlos matapos niyon. Di ako pinatulog ng konsensya ko pero huli na para umatras pa. Nang sumapit kasi ang mga sumunod na araw, mas naging abalang lahat para sa gagawing engagement party na isasabay sa mismong kaarawan ko. Sinubukan kong tawagin ang lalaki, ngunit nakapatay ang cellphone niya. Ang sabi ni Daddy habang papalapit ng papalapit, ang naturang araw ay mas lalong humihigpit ang seguridad sa mansyon ng mga Cristobal. Are you ready?
This is going to be a long night. Ate Chantal giggled as she stared at me in front of the wide vanity mirror. Matamlay lang akong umiti bilang tugon. Sumapit na nga ang mismong araw na pinakahihintay ng marami. Bagamat nararamdaman ko ang saya, mas nangingibabaw pa rin ang takot at kaba. Naiisip ko kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Carlos kapag nagkita na ulit kami mamaya. Galit ba siya o natanggap na niya ang kahinat na naming dalawa? 30 minutes and the program will start. Mommy Kalyana informed all of the makeup artists inside the room. Sa isang 5-star hotel na isa sa pagmamayari ng pamilya namin, gaganapin ang aking 18th birthday at ang pag-aanunsyo sa engagement party. Sabi ni Ate Chantal, marami na raw tayo sa venue. Maraming mga kilalang personalidad, artista, mga respetado at tinitingan ng negosyante. Napapalibutan din ng media kaya paniguradong pagkatapos ito'y laman na naman kami ng balita. Kung tatanungin ako kung ano nararamdaman ko ngayon, isa lang ang isasagot ko. Hindi ko alam kung dapat ba ako maging masaya, lalo pat pagkatapos ng gabing to'y tutungo na kami sa Batangas dahil sa isang araw na rin gaganapin ang kasal namin ni Carlos. Daddy texted, kung tapos na raw tayong ayusan, pumunta na raw tayo sa kabilang kwarto, naroon na raw ang mga Navarro. Lumapit sa akin si Ate Chantal, pinasadaan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Tapos na ang ayusin si Arya, pwede mo nang isama. But 10 minutes before the party start, kailangan i-retouch ang makeup niya. Anong baklang makeup artist? Ngumiti siya sa akin at mataman akong titigan. Ang ganda-ganda mo, para kang diwata. Nahihiya akong yumuko. Salamat po. Umingo si Ate Chantal at hinila ako sa braso. Tara na, Daddy's waiting for us. Kinaladkad niya ako palabas ng kwarto. Medyo hirap pa ako sa paglalakad dahil mabigat ang suot kong red na gown. Idagdag pa na hindi ako sanay magsuot ng mataas na heels. Mabuti na lang sa kabilang kwarto lang pupuntahan namin. Pero hindi pa man kami tuloy nakakapasok sa loob ng silid, dinig na namin ang ingay na tila nagkakagulo mula sa loob. Nagkatinginan kami ni Ate Chantal at mabilis niyang pinihit ang seredura ng pinto. Call an ambulance now! Sigaw sa amin ni Mommy Kalyana. Ano pong nangyayari? Naguguluhang tanong at pilit kong hinahabaan ng leeg. Kitang-kita ko kung paano palibutan ng mga bodyguard si Mr. Cristobal. Nakahawak sa dibdib at tila kinakapos ng hininga. Mariing nakapikit ang mga tatawang ang mga labi. Sa kanyang labi ay ang asawang umiiyak at patuloy na sinisigaw sa kanyang pangalan. Just call an ambulance first, Arya. Kailangan natin madala sa ospital ang Tito Vince mo. Daddy's raging voice echoed the whole room. Kahit naguguluhan, agad tumalima si Ate Chantal sa iniutos si Daddy. Samantalang ako'y nanatiling nakatayo at naguguluhan sa mga nangyayari sa paligid. Inanap ng mga mata ko si Carlos na naroon lang sa sulok at nakatulala. Sa kabila ng kanyang formal na ayos at suot, hindi makaligtas sa aking mga mata ang sugat sa gilid ng kanyang labi at maging ang pasa na rin sa kanyang isang pisngi. Siguro naramdaman niya na para may nakatitig sa kanya, kaya inikot niyang tingin sa apat na sulok ng kwarto. At na magtamang aming mga mata, tila ba gusto ko nilang tumakbo palayo at magtago. Umigting ang kanyang panga at halos mag-apoy na ang paraan ng pagtingin sa akin. Ang lalaking natatanaw ko ngayon sa aking harapan ay malayong malayo sa lalaking naging kaibigan at minahal ko. Hold on, Vincent. Nariyan ang ambulansya. Tita Mel muttered as she cried. Naputol ang tingin na naming dalawa na may pumasok na mga lalaking mayroon dalang stretcher at inigaron si Tito Vince. Walang salitang sumama sa kanila si Tita Mel at Carlos. Medyo nakahinga kalabalwag na medyo nabawasan ang dami ng tao sa loob ng silid. Nangihinang napaupo si Daddy sa isang couch na malapit sa kanya at inihilamos ang sariling palad sa kanyang mukha. Daddy, ano nangyari kay Tito Vince? Si Ate Chantal na ang nagtanong. Since Dad was too stunned and preoccupied to speak, si Mommy na ang sumagot. Nagkasagutan sila ni Carlos. Hanggang yun ayaw pa rin bumayag ng bata sa pagpapakasal. Hanggang sa pareho na nga silang nagtaas ng boses. Nagpalitan ng mga anghang ng mga salita hanggang sa inatake sa puso si Vincent. Paliwanag niya bago lumingon sa akin. Magbihis ka na, Arya. The party was already cancelled. Ia-announce na lang ng daddy mo sa press con mamaya engagement ninyo ni Carlos. Hindi ba pwedeng ipagpaliban muna yon, Mommy? I mean, pwede namang i-announce na lang kapag magaling na si Tito Vince. Suggestion ko na siyang kinakulot ng noon nilang mag-asawa. Nag-angat na matalimatingin sa akin si Daddy. You know nothing about our plans, Arya. After all, business is business. May araw na kailangan sundin at hindi pa pwedeng ipagpalipas. Mommy Kalyana groaned and gave me a death glare. Mas mabuti pa ako magbihis ka at sumunod ka nun sa ospital. Damahin mo si Carlos, she told me. Kahit di ako sangayon sa gusto niyang mangyari, tumango ako. Agad tumalima sa kanyang gusto. Saglit akong bumalik sa aking kwarto para magbihis. Hindi na ako nagkabalang tanggalin pang aking makeup dahil na rin sa pagmamadali.
May mga bodyguard pa nakabantay sa magkabilang gilid ko dahil sa media na nagkakagulo at para bang uhaw na uhaw sa balita. Panigurado magiging maingay na naman sa madla ang pangalan namin. Agad akong sumakay sa kotseng nakaabang sa labas ng mismong hotel. Tulala lamang ako habang nasa biyahe kaya hindi ko na namalayan pa na mabilis na pala kaming nakarating. Walang salita akong bumaba. Hindi na ako nagsama pa ng bodyguards at mag-isa akong tinahak ang tahimik na pasilyo. Nagtanong muna ako sa front desk kung saan matatagpuan ang mga Cristobal at itinuro ng nurse ang direksyon patungo sa emergency room. Muli ako nagpatuloy sa paglalakad. Pinagsalikop ko ang parehong palad para pigilan ang labis na panginig. Halos marinig ko na rin ang sariling tibok ng puso ko dahil sa matinding kaba. Ngunit hindi pa man ako tuloy nakakarating sa tamang silid, mayroong malaking kamay ang humila sa akin ng buong puwersa. "Carlos!" Sigaw ko. Walang pag-aatubili niya akong hinigit tungo sa bakanding kwarto at padalag na isinarado ang pinto. Isinandal niya ako sa pader at tinuon ang isang kamay malapit sa aking ulo. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib at mababa ka sa matinding galit at lungkot sa mga mata ng titigan ako. At kahit napupuno ng labis sa takot ang kalooban ko, pinilit kong ibuka ang mga labi para magsalita. "Carlos, bakit mo ako dinala dito? Bakit mo ako ginaganito, Arya? Pinagkatiwalaan kita." Putol niya sa akin sa isang matigas, ngunit nagpipigil ng galit ng boses. "Hindi ako nagplano nito, Carlos. Si Daddy at Tito Vince ang merong kasunduan, hindi ako." Tugon ko na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sarkasiko siyang tumawa. "But you agreed. You agreed even if you know that I'm not into this kind of bullshit. I have my own life to live. I have my own plans for my life and I have a girlfriend. Ano bang di yung maintindihan doon?" May diin ang bawat pagbigkas niya ng mga salita. "Hindi nga kasi ako may kagustuhan noon." "Tangina naman, Arya. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Matapos mong sabihin kay Daddy ang lahat ng mga plano ko, you betrayed me once and that's enough for me to not trust you again." His voice cracked as he lowered down his head wearily. "Pero Arya, muli ako makikiusap sa'yo. Kahit galit na galit ako, kahit dismayado ako, handa akong lumuhod at magkakaawa sa'yo." And before I could react, he slowly kneeled in front of me. "Nakikiusap ako. Tulungan mo kung huwag matuloy ang lahat. I have my own life to live, Arya, and someone is waiting for me. I can't do anything, Carlos. I'm sorry. Sumusunod lang din ako." Sinusubukan ko siyang itayo pero nagmamatigas siya. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling at ngayon ko lang malinaw na narinig ang kanyang masasakit na pagkikpi.